Prayer to take authority. In the name of Jesus, I take authority and I bind all the powers and forces in the air, in the ground, in the water, in the underground, in the netherworld, in nature, and in fire. You are the Lord over the entire universe, and I give you the glory of your creation. In your name I bind all demonic forces that have come against us and our families, and I seal all of us in the protection of your precious blood that was shed for us on the cross. Mary, our Mother, we seek your protection and intercession with the Sacred Heart of Jesus for us and our families, and surround us with your mantle of love to discourage the enemy. Saint Michael and our guardian angels, come and defend us and our families in the battle against all the evil ones that roam the earth. In the name of Jesus, I bind and command all the powers and forces of evil to depart right now away from us, our families, our homes, and our land. And I cast you at the foot of the cross to remain there forever. And I thank you, Lord Jesus, for you are a faithful and compassionate God. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Magandang araw po mga kapatid, mga ka-GSK. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online. At tayo po'y mapalad sapagkat sa araw pong ito ay ating po makakasama ang ating minamahal na Catholic Faith Defender National Legal Advisor, Brother Attorney Marwil Liasos. Magandang araw po sa iyo, Brother Marwil. Magandang araw, Brother Abet, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating GSK Healing Online. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kamusta po kayo dyan, bro? Hindi po ba maulan dyan sa inyong lugar ngayon, bro? Hindi naman. Nakikita ko mula dito sa aking tanggapan na medyo makulimlim, medyo madilim ang kalangitan, pero hindi naman umuulan pa. Maraming salamat po tayo sapagkat si Brother Marwil ay sadyang napaka-busy hong tao, pero tayo po ay kanya napaunlakan na makasama dito po sa ating panayam ng Real Life, Real Faith, Real Hope, kung saan ating pong tatalakayin natin kung bakit po ba merong Brother Marwil ang ating inang simbahan. Saan po ba nagmula si Brother Marwil sa ating simbahan, no? At sa araw pong ito, tayo po ay patuloy niyang kwekwentuhan kung paano ba ang kanyang buhay, karanasan sa loob ng ating pananampalataya, at bakit po ba siya masyadong in love sa ating mahal na ina at sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Brother Marwil, unang katanungan ko po namin sa inyo, Brother Marwil, ay saan po ba nagmula si Brother Marwil? Kayo po ba ay converted? Kayo po ba ay pinanganak na Katoliko? Paano po kayo nakakilala sa ating Panginoon? Ayan. Ako talaga ay Catholic since birth, no? Dahil ako ay isang Bicolano, lumaki sa isang pamilyang Katoliko. Umpisa pa naman, meron na akong debosyon, no, sa ating mahal na Birheng Maria. Kaya lang nung ako po ay nag-aral dito sa Maynila, sa Universidad ng Pilipinas, so ako ay nagpaka-lalubhasa sa batas. Doon po ako nagkaroon ng parang spiritual crisis. Talagang mas hinanap ko yung Panginoon. At talagang nagkataon lamang na yung aking mga nakakasalamuha, yung aking mga nakakausap, ay miyembro po ng mga born-again Christians. Kaya ako po ay sumali
sa pagiging evangelical or born again ng medyo mahaba-habang panahon, no? Kaya ako ay hindi convert na matatawag from Protestantism, kundi revert or revert. Yung Katoliko na nag-ibang pugad at nagbalik loob sa pagiging Katoliko. Ganyan po ang kwento ng isang Brother Mars Diazos. So Brother Marwil, kayo po ay deboto ng mahal na ina since birth, pero kayo po ay naakay sa ibang pananampalataya. Bakit po? Una sa lahat, kasi kapag ang mga nakasalamuha mo sa umpisa, halimbawa ay mga born-again Christians, hindi naman nila agad-agarang binabatikos, no, ang mahal na Birheng Maria. No? So, una sa lahat, sasabihin nila na sila ay non-denominational, na ang importante hindi ang relihiyon, kundi ang pakikipag-personal na ugnayan sa Panginoon. So ito naman yung mga bagay na hindi natin kini-question, di ba kapatid? Opo. Ito naman ay sa lahat naman siguro mananampalatayang Kristiyano ay tanggap natin yan. So hindi naman napag-usapan ang mahal na Birheng Maria ng mga panahon yun. At sila ay masasayang taong kasama, no? Very devoted to the Word of God sa pagbabasa ng Biblia. In fact, ang nakayakad sa akin, katabi ko sa upuan mismo, no? Sa classroom. Sabi niya sa akin, Brother Mars, attend ka ng aming fellowship every 12 to 1 every Wednesday. No? Ng 12 to 1 every Wednesday of the week. Sabi ko, anong meron? Sabi niya, dito sa ating Christian fellowship, may pakain. So, alam mo naman, kapag nag-aaral ka, walang allowance mo, kabawasan na rin yun, di ba? Hindi ka nagagastos ng isang pananghalian. Opo. So, mabilis naman ako nakumbinsi sa ganung paraan. Alam mo, Brother Marwil, ang dami namin kasamahan nga po natin sa Catholic Faith Defender na talagang yung iba naman, actually yung isang kasamahan sa CFD ay sumama din sa CFD Davao dahil nga siya ay inimbitahan din na merong pakain. No? May pakain. Para tayo mga patay gutom yan. Ano? Pero gano'n naman talaga, di ba, fellowship, syempre hindi mawawala yung ganong pagyakag. So, masaya naman. So, hindi naging issue sa akin sa umpisa. Opo. Now, Brother Marwil, matapos kayong mapasama sa mga fellowship na iba't ibang mga denomination, mga Christian fellowship, na mga born again, paano po kayo nakabalik sa ating simbahan? Siguro, brother, likas kasi sa akin yung paghahanap ng katotohanan. No? Opo. Yung talagang mauriratin ako, mahilig ako magtanong, mahilig ako mag-usisa. So, bagamat ako nga ay sumasama sa isang Christian fellowship at masaya naman doon, marami akong naging kaibigan. Hanggang ngayon ay kaibigan ko pa rin naman. Okay. Pero sa aming mga pagtitipon, halimbawa, may mga pagkakataon na yung aming pastor ay hinihikayat kami na magtanong, no? Na magtanong ng mga gusto naming malaman sa pagiging Kristiyano. So, isa ito sa mga naging rason kung bakit ako bumalik na muli. Dahil yung mga katanungan ko ay hindi nabigyan ng katugunan na para sa aking sarili ay napaka-importante ng sagot sa mga tanong na yon. So, ito ay sa aking pananaw ay ang rason kung bakit kinalaunan ako ay nagpasya na magbalik loob, no, sa ating pananampalatayang Katoliko. Madali po ba ang naging pinagdaanan ni Brother Marwil na makabalik sa simbahan? Hindi ko masasabing madali, no, dahil ito ay may proseso. Dahil syempre ako ay masaya sa aking kinabibilangan, Opo. May mga kaibigan ako, so ako ay masugid na dumadalo sa mga pagsamba at sa mga gawain, no? So talagang naroroon na yung aking puso. Pero yung masasabi kong proseso ay yung proseso ng pagtatanong, hindi lamang sa mga taong sa tingin ko mas nakakaalam, kundi sa aking sarili, no? Yung talagang sa konsensya ko kung ako ba talaga ay masasabi nating nakumbinse o hindi. So it was more of a struggle of conscience, an intellectual struggle, a mental struggle that eventually prevailed, no? At yun nga
yung mga pinagdaanan natin sa ating muling pagbabalik dahil sa ating mabusisi at mausisang pagtatanong, dahil isa lang naman ang hangad ko, yung talagang masumpungan, makuha, matugunan, no, ang ating pangangailangan sa katotohanan. Brother Marvil, nakikita po natin sa social media na napaka-aktibo po ng inyong mga gawain sa ministeryo ng Catholic Faith Defender. Gusto po naming malaman, Brother Mars, na paano po kayo na-involve dito sa Catholic Faith Defender? Well, umpisa, hindi ko pa naman alam yung CFD. Nung ako ay nagsimula, ako talaga yung nagsimula sa isang grupo na tinatawag na St. Peter's Men's Society. Ito yung nakabalik na ako sa pagiging born again. At dahil nga galing ako sa ganung samahan, mas gusto ko pang mapalalim ang aking pananampalataya nung ako'y nagbalik. At nasumpungan ko naman itong grupo, no, diyan sa Quiapo, sa may Basilica of the Black Nazarene. Meron silang linggo-linggo yan na nagkakaroon ng pag-aaral at pagtuturo tungkol sa apologetics. So doon ako unang nahasa. At ito ay madalas kapag tapos na yung aming mga pag-aaral, pumupunta kami sa Plaza Miranda, no? Nag-aabang na baka merong miyembro ng dating daan o ng ibang sekta ng reliyon na open sa diskurso. At kapag lumalalim ng gabi at wala pa, pumupunta kami tumutula kami papunta sa Luneta, no? At doon kami nakikipagtalakayan sa iba-ibang uri ng pangkati ng relihiyon, ng iba-ibang religious group. So, doon po nagsimula yung aking training sa apologetics. Hanggang syempre, ang St. Peter's Men's Society po ay wala naman silang chapters sa iba-ibang mga parokya. Hanggang yung pangalawa ko pong grupo na hanggang ngayon ay member din po ako, yung Defensores Fidei Foundation. So, isang napakalaking karangalan sa akin na mapabilang bilang associate member ng Defensores Fidei Foundation. And every year, meron itong apologetic seminar. At isa po ako sa mga original na speakers ng basic apologetic seminar ng Defensores Fidei. Kaya lang, kagaya ng St. Peter's Men's Society, ang samahang ito ay more of a resource. No, wala talaga silang mga chapters sa mga parokya. Hanggang dumating yung CFD, no, Catholic Faith Defenders, at kasamahan ni Father Abe Arganyosa, kami ay naitalaga ng CFD National Board, no, sa pangunguna dati ni Engineer Professor Ramon Ditamundo, na bakit hindi namin pangunahan ang pagtatayo ng mga chapters ng CFD dito sa Luzon, lalong-lalo na sa Metro Manila. Kasi ang CFD po, mas kilala yan sa Cebu, sa Visayas. Sa Davao. At maging sa Mindanao, sa Davao, lalong-lalo na, no? Visayas, Mindanao lang ho yan. Wala pa pong CFD noon sa Luzon at sa Kanakhang, Maynila. At kami nga ang ginamit na instrumento, no, ng Panginoon na makapagtatag ng CFD Manila, CFD Quezon City. Hanggang ngayon po ay lumaganap na, no, sa Metro Manila at maging sa ibang bahagi ng ating ng Luzon. May Pangasinan, Tarlac, Bulacan, may Bicol na, may Cavite, may Rizal, no? So talagang meron na rin yata sa Region 2, sa Cagayan Valley, and so on and so forth. So talagang naging instrumento tayo sa pagsisimula ng CFD sa maraming parokya at dioceses ng Luzon. Brother Marvil, naaalala ko po no ako'y bata pa nga, ako'y kasama sa community ng Soldiers of Christ ni Brother Ting Arcadio. At kayo po'y nakikita ko po doon. Kayo po'y na-involve din po sa iba't ibang mga charismatic movement like Children of Light and Soldiers of Christ, di po ba? Tama, tama. Ang Catholic Charismatic Movement ang nagbigay sa akin ng daan, no, na maging isang lay preacher. At yan ay napakalaking pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil nga sa renewal movement. No? Kasi yung pagiging apologist ko noon ay more on sa debate. No? Hindi naman talaga ako yung masasabing preacher. At ang nagbigay sa akin po ng pagkakataon na maging preacher
ay ang Catholic Charismatic Movement. Nagsimula po akong charismatic sa St. Joseph the Worker Parish, no, diyan sa may Sandigan, sa diocese po ng Novaliches. Kaya nga ako po ay naging commissioned lay preacher ng Diocese of Novaliches dahil diyan since November 30 of 2006. At mula noon, ako ay nakukumbida sa mga charismatic communities ng mga parokya, no, yung mga parish-based, at maging ng mga transparokyal, kagaya nga ng Soldiers of Christ. At ang nasirang kapatid na Ting Arcadio ay isang matalikong kaibigan na talagang nagtiwala sa akin, no, sumuporta in all my endeavors. No? Talagang he was really a very great person na naging masasabi ko, katuwang ko sa pananalangin. No? He was more of a prayer warrior, a supporter, someone that I look up to as an elder in the Catholic Charismatic community. At syempre yung Children of Light, Catholic Charismatic Community, ang nagbigay sa akin ng daan na sumahing papawid sa pamamagitan ng telebisyon, no, sa TV Maria. Nag-umpisa po yun sa aking mga pagpipreach dahil sila ay merong media ministry, kaya kinukunan nila ng video. Opo. Kaya yung mga napapanood ninyo sa YouTube na kumalat na, no, at iba-iba ng nagpapalabas noon, galing po yun sa Children of Light, Catholic Charismatic Community. Hanggang nagkaroon tayo ng Know the Truth sa TV Maria. At maliban dyan, syempre yung office sa prayer community, OPC, lalo na yung Living Bread Prayer Community, na bagamat maliit na komunidad sa RFM, dyan sa may Mandaluyong, ito yung naging tahanan ko every Wednesday. No? So talagang malaki ang naiambag sa paghubog ng aking pananaw at pananampalataya bilang Kristiyano ng Renewal Movement. At ngayon nga, ako ay member din ng Joyful Friends of St. Francis Catholic Charismatic Community, no? Na isa ding charismatic group. So, naroon ang aking puso, kapatid na Amber. Opo, Brother Marwil, gusto po ating linawin ito sa marami ating kapatid, especially po sa simbahan, na ang Catholic Charismatic Movement po ay hindi po kaaway ng ating inang simbahan. Yes, of course. Ang Catholic Charismatic Movement is fully Catholic like anybody else. No? Ang simbahan ay masasabi natin bilang katawan ni Kristo, iba-iba ang karisma, iba-iba yung biyaya na galing sa Espiritu. Lahat ng ito'y kaloob upang patatagin ang katawan ni Kristo na walang iba kundi ang simbahan. No? So many charisms, so many gifts in the one body of Christ. No? At ito kailangan natin ngayon, no, renewal. Ang laki ng naiambag ng renewal movement sa pagpapanumbalik ng mga pananampalataya ng mga taong nawala na ng pananampalataya. No? So, ang laki ng naiambag ng Catholic Charismatic Movement. At ito ay bunga, no, ng Second Vatican Council na masasabi natin dahil ito ay aprobado ng simbahan mula sa pinakamataas na level ng ating simbahan. No? Approved by the Holy Father, encouraged by the Holy Father, and it is embraced by the Universal Church and has helped the domestic churches, the families, and the local churches. So talagang ito'y kaloob ng Espiritu Santo in our time. No? At lahat naman ng movements may pinagdadaanan, may period of purification. Opo. But as long as we continue to be united, no, with the Holy Father, with the bishops, and with the authorities of the church, and with one another in a community of love and faith, then it is here to stay. And the fruits are there, no, for us to see. How many lives have been changed? How many people has been now, no, full of faith and love, not only for the Lord, but for the church that He established. So, ito ay fully Catholic, thoroughly Catholic, as anybody else. Kaya nga po, malinaw lamang po na kailangan, una, alamin natin sa isang grupo kung ito ba ay konektado sa simbahan. Pag yan ay konektado sa simbahan, suportahan po natin. Correct. Tama po yan.
Now, Brother Marwil, kayo po ay patuloy po nga po nakilala namin na naglilingkod sa simbahan, sa Catholic Faith Defender, maging sa charismatic movement. At nakita nga po natin kung paano ang Diyos ay binago ang inyong kalooban. Alam po ninyo, ako personal ay marami talaga akong question din sa Catholic Faith Defender noon. Actually, sa mga apologies, sabi nyo nga po, ay puro debate ang ginagawa noon, no? Brother Marwil, nung kayo po ay napasok sa charismatic movement at nagkaroon kayo ng inner transformation, paano nyo po ito na-i-apply sa mga kapatid natin sa Catholic Faith Defender na hindi lamang po ba sa debate ang dapat natin pagtuunan ng pansin, kundi ang pagbabagong kalooban? Sabi ko nga kanina, kahit na anong movement pa yan, anong samahan, may weakness, pero merong strengths. So, actually, napaghugpong ko, napagsama ko, no? At ang maganda niyan ay both can learn from one another's weakness, strength, so that their weakness can be overcome. Halimbawa, sa charismatic movement, naririyan yung pananampalataya, naririyan yung pag-ibig sa Diyos. Minsan, ang nakikita ko, kulang naman din ng doctrinal formation. Di ba, kapatid? So, kailangan din naman nila at doon papasok yung mga apologies. Kagaya ko, kaya yun ang ginagawa ko sa mga charismatic communities. Di ba, pag ako'y nakukumpida, maliban sa preaching, mayroon tayong doctrinal na pagpapaliwanag. No? Pagpapalalim ng pananampalataya. At ang gandang pinagsasama yung kapatid. Yung meron ka ng commitment, nandiyan na yung zeal sa puso mo. Yan ang gusto kong inaaralan eh. Hindi na mahirap. Kasi kumbinsido na sila sa Panginoon, nasa Panginoon na sila. Pero yung pagpapalalim ng kaalaman sa katotohanan, abay, napakaganda nun. At on the other hand naman, sa mga grupo ng mga apologies, yung pagpapaalala na hindi ito ay dapat, yung kaalaman ay hindi lamang sa utak, no? Bababa sa puso ng bawat isa at bababa sa kamay para tayo ay patuloy na maglingkod at magtrabaho. So I think it is a way of learning from each other's experience. No? Yun naman talagang purpose ng simbahan. We have to be benefited by each other's gifts. So yun nga, yung syempre, yung renewal, yung transformation ng bawat apologies. Kasi ang isang kalaban na maraming alam sa doktrina, no, ay pagiging mapagmataas. No? Yung pride. No? So kasi kapag marami kang alam sa banal na kasulatan, akala mo ikaw na lang marunong, lahat mali, hindi po. So, kailangan din i-purify yung ganong kaisipan that the more we know, the more we should know that we do not know anything. That all of us are relying on the goodness of God, on the greatness of God. So, we are just instruments in the hand of God. No? Kaya, maiwawaksin natin yung ganong kaisipan na para bagang alam na natin ang lahat. No? So, yun ang masasabi ko, Brother Ambet, mas sarap, masaya, maganda na pinagtatagpo yung dalawang strength ng mga movements na yan. And I think that is what the movements in the church are all about. Matuto tayo sa bawat isa, palakasin natin ang bawat isa. Whatever spiritual goods we have, we share it to one another para lahat tayo ay mapupurify, mapapalakas, at lalong mas mapaiigting, no, ang ating paglilingkod sa Panginoon, because we are driven not by our personal ambition, by our quest for personal fame, but by the pure motive of the love of God and the love for His people and the church. Now, Brother Marwil, sa inyong paglilingkod po sa simbahan at sa Panginoon, ay ano po ba ang inyong naging struggle sa inyong pananampalataya? Ay, napakarami. No? Siyempre, una sa lahat, on a personal basis, ako ay naniniwala na you cannot give what you don't have. Hindi mo pwedeng ibigay ang anumang wala ka. So kung halimbawa karunungan o kaalaman, importanteng nag-aral ka. No? Importanteng talagang ito ay inaral mo, masusing pag-aaral. Para yung may isasabi mo, maituturo mo tama. At hindi salungat, no, sa opisyal na katuruan ng simbang Katolika dahil you are just an instrument, no? And what you have to give is the solid truth of God's word and of the doctrines of the church. Magkakamali tayo kapag opinion natin, pananaw natin ang ating pinaiiral. So isa yan, more on the personal formation. Pangalawa, syempre, human as we are,
We have our own struggles with our weaknesses, no? Na kung paano ka maging saksi sa pananampalataya mo, dapat naroon din yun sa buhay mo, no? Para mayroong tinatawag na authenticity, no? Kaya ito yung pinagdadaanan ng lahat, no? Yung more on personal struggle on how you can be true, no? To the witnessing of your faith, no? Dahil hindi tayo nagmamalinis, hindi natin inaako na overnight tayo ay banal na, mabuti na, no? So ang sinasabi natin, little by God's grace, because it is by God's grace alone, na tayo ay naglalakad kasamang Panginoon. Nadadapa, pero tumatayo. At hindi tayo nagpapagupo, no, sa kahinaan. At ang pinakamatindi dyan, kapatid, is this. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, siguro kayo mismo nakaranas ng ganito, no? Ang hindi mawawala sa iyo yung meron kang mga maririnig na mga kritisismo, mga pasaring, mga pang-atake. Ako, okay lang sa aking kapatid na atakihin ako ng ibang sekta ng reliyon, kahit personal pa yan. Dahil alam ko na ginagawa nila yan, reaction yan doon sa aking binabanggit na katotohanan. Diba? So I think it is more of their way of silencing me as a messenger bilang mensahero dahil ayaw nilang pakinggan ang mensahe. Pero minsan sa ating mga kapwa Katoliko, no, may mga maririnig ka na mga pangbabash, no? At pag hinimay mo naman, ito ay dahil sa inggit at kung ano pang mga negatibong rason kung bakit sila ikaw nga'y naglilingkod sa Panginoon pero patuloy ka naman nilang sinisiraan. Yun ang mas masakit, kapatid. But naisip ko, ang tanong ko, bakit ako naririto? Why am I doing this? Yun lang naman ginagawa ko ito hindi para gustuhin ako ng tao. Hindi para sumikat ako, magkaroon ako ng follower at lahat ng maririnig ko ay puro papuri. Di ba? Hindi yun ang pangako ng Diyos sa atin sa ngayon. No? God does not give us the assurance, no, of a bed of roses while we are here. So lagi ko lang sinusuri ang puso ko kung nasaan ba ito, saan ba nakalagak, at ano ba ang rason kung bakit ko ginagawa ito. Ngayon, kapag ito'y nasasagot ko ng ayon sa konsensya, ito'y para sa Panginoon. Yun naman pala di ba? So that's the way I see things. That's the way I see things, para grounded. So, you know, people can thank you, makakatanggap ka ng pasasalamat, at ito'y ninanamnam ko dahil mga taong hindi mo kilala, makakatanggap ka ng mensahe na magsabi, salamat kapatid dahil naliwanagan. Nagpapasalamat ako sa Diyos kung ganun nga ang naging pagkagamit niya sa akin, na merong mga tao, may mga kaluluwa, may mga puso that the Lord has touched through me. Doon naman sa mga negatibong pananaw sa buhay, pinagpapanalangin ko sa Diyos na hipuin sila ng Panginoon sa kanilang mga puso upang sila ay magbago. Dahil at the end of the day, we are a church. Isang bahan tayo. May isang katanungan po, Brother Marwell. Si Brother Marwell po raw ba ay hindi marunong magalit? Kasi nakikita po lagi na kayo po ay laging kalmado, kayo po ay laging masaya. Si Brother Marwell po ba ay hindi nagagalit sa mga taong naninira o nakasasakit sa kanyang kalooban? Nagagalit ako, kapatid. In fact, isa sa mga ko ay talagang meron akong temper. No? Pero yun nga, naipoproseso naman natin ng tama. No? Minsan, tao ka lang, masasaktan ka, magagalit ka, pero kapag humupa na at ikaw ay nakapag-reflect na, wag mo na lang salubungin. Di ba, Ika? Wag mong labanan ng apoy dahil magkakaroon ng sunog. So, pinapahupa natin, no? Hinahayaan natin na ang Espiritu ng Diyos ng buhay ang manahan. No? Because I want to fight fire with the fire of the Holy Spirit. Amen. Amen. O ayan ho, mga kapatid ha, nasagot po ang inyong katanungan. Mukha lang masaya lagi si Brother Marwell, pero siya huy nagagalit din. Pero ito ay kontrolado. Matindi magalit, pero na ikokontrol na po proseso naman
na Ayan. humuhupa din naman. So ayan mga kapatid ha, kaya pag kayo ay nagagalit, gayahin si Brother Marwil, ipanalangin, ikalma, at hingin natin ang grasya ng Diyos para ito ay atin pong maikontrol. Amen. Yes. So Brother Marwil, bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay magpapahinga at magpapatugtog muna tayo isang awitin para po sa karangalan ng ating ina, ang ina po ng Del Carmen. Mother of Carmel, Mother of love, Mother of mercy, Mother of grace, Mother most pure, Mother of good counsel, Mother of wisdom, Mother of Carmelites. In your embrace, with joyful hearts, we worship you. Pray to God for us to walk in the path of goodness, be our comforter in troubles. Dear Mother of Mount Carmel, Blessed Virgin Mary, Patroness of Carmelites, Mother of God's dear Son, pray for us all, the children of yours we pray. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Dear Mother of Mount Carmel, Blessed Virgin Mary, Patroness of Carmelites, Mother of God's dear Son, pray for us all, the children of yours we pray. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Mother of Carmel, Mother of love, Mother of mercy, Mother of grace, Mother most pure, Mother of good counsel, Mother of wisdom, Mother of Carmelites. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Ayan po mga kapatid, tayo po ay muling nagbabalik ito po sa ating GSK Healing Online, sa ating pong segment na Real Life, Real Faith, Real Hope. At atin nga pong kasama sa araw na ito, ang ating minamahal na CFD National Legal Advisor, Brother Attorney Marwil Yasos. Brother Marwil, ayan po, no? Matapos natin bigyan parangal ang ating mahal na ina, tayo po ay magpatuloy sa ating puntalakayan, no? Brother Marwil, ano po ba ang napakagandang maituturo na sa mga kapatid natin kung bakit tayo dapat bilang mga Katoliko ay magkaroon ng malalim na debosyon sa ating mahal na ina? Una sa lahat, kapatid, ang dapat nating kunin na pananaw ay hindi ang pananaw ng tao, kundi ang pananaw ng Diyos. No? Dahil lang titingnan natin kung paano tinitingnan ng Diyos ang mahal na Birheng Maria. At yun ang ating dapat natularan. Because we are imitators of God.
ika nga, di ba, ng Ephesians chapter 5 verse 1. Ang tinutularan natin ng Diyos. Anong pagtingin ng Diyos kay Maria? Si Maria para sa Diyos ay mahalaga. No? Babaeng kanyang pinili para maging ina ng kanyang bugtong na anak. No? Nung siya'y binati ng Anghel Gabriel, ang sinabi, "Hail, full of grace, the Lord is with you." Kasama siya ng Diyos. Kaya ako bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, kapag ako'y nasa Panginoon, kapag ako'y kasama ng Diyos, at kasama ng Diyos si Maria, at si Maria kasama ng Diyos, dapat kasama rin ako ni Maria. No? Yeah. Because we belong to the same team. We belong to the same family of God. So, yun ang aking pananaw. Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Meron akong pakialam sa sasabihin ng Diyos. Ayun. Sino si Maria sa paningin ng Diyos? At yun din ang gusto kong malaman para maging paningin o pananaw ko din. Ayan mga kapatid, narinig si Attorney Marwil, sabi niya, no? Sino si Maria sa paningin ng Diyos? Yan dapat pala ang ating maging pananaw pagtingin natin sa ating mahal na ina. Si Maria sa paningin ng Diyos, very special. No? Kaya dapat pala sa mga Katoliko, ang ating turing din po sa ating mahal na ina ay very special. Ayan. No? So, Attorney Marwil, ang isang katanungan po natin sa inyo ay simula po nang kayo ay sumama sa paglilingkod, kayo ay dumaan sa napakarami mga pagsubok ng buhay, ay ano naman po ang mga pagpapalang inyong natanggap simula nang kayo po ay maglingkod sa Panginoon? Abay, napakaraming pagpapala, no? Hindi man masyadong material, kundi spiritual, no? Ang una sa lahat, ang pagpapala ay marami akong nakilalang mga tao. Marami akong mga nakasalamuha na mga tao na merong pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Sa akin, napakalaking biyaya na yung kapatid yung marami kang makilala of similar-minded individuals because I value their friendship, I value their prayers, most especially, no? At yung makapaglingkod ka in itself is already a reward, no? Kasi wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos Lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Even yung paglilingkod natin sa Diyos is already a reward coming from God, no? At alam mo minsan on the material side, no? Alam mo nung hindi pa ako abogado, hindi naman kasi ako galing sa mayaman na pamilya, no? May mga pagkakataon na syempre hindi mo alam kung saan kamay ng Diyos kukunin yung mga panggugol, no, sa pang-araw-araw na buhay. But God is a providential God, no? Ang Diyos ay hindi marunong makalimot sa mga lingkod niya, no? Kaya malaki ang pasasalamat ko sa charismatic communities, no? Dahil minsan noon, walang-wala na akong pera. Pero minsan biglang may magti-text, no, "Brother, pwede ka bang mag-talk?" Alam niyo naman ang charismatic communities, they are very generous to those who preach God's word to them. So sabi ko, yes, pupunta ako, no? At ang daming mga mumunting milagro ang aking nararanasan. Halimbawa, paano ko mapupuntahan yung isang charismatic community sa Immaculate Conception Parish ng Marikina, ang lakas ng ulan, yung mga ganon. Tapos paano ka lalabas ng bahay? Tapos biglang tumitila hanggang makasakay ka ng jeep. Pagdating mo sa jeep, lalakas na naman. Nung kailan ka bababa, saka naman tumitila. Alam mo yung mga ganon, hanggang makarating ka. And you are rewarded with their generosity. So, yun yung mga masasabi kong mga mumunting biyaya no, na may pagkaloob sa akin ng may kapal. But definitely, the greatest of them is to be of service to the Lord and His people. Wala naman akong hinangad na biyaya, no, sa mundong ito. It's just for me and my God, no? Kung meron mang biyaya na ibibigay sa akin. Yung makilala siya, sapat na. Yung makapaglingkod sa Kanya, sapat na. Because it is already a privilege na hindi ibinibigay kahit kanino, kundi sa mga pinipili lamang ng Diyos na maging lingkod niya. Sapagkat tunay nga, Brother Marwil, no, na pag tayo naglilingkod sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi niya pinababayaan ang sino mang sa Kanya ay tumatawag. No? Amen.
So, ayan ha mga kapatid, nalaman natin si Brother Marwil pala'y sumasakay din ng jeep noon. Ano? Ay, noon. Talagang naranasan ko yan para lamang makapag-preach. At awa ng Diyos, no? Hindi pa ako nahuli. Alam mo naman ang traffic sa Metro Manila. Opo. Pero talagang I believe that there's a God who arranges all things, no, according to His purpose for His own glory. No? So talagang naranasan ko, naramdaman ko sa buhay ko yung providensya, yung pagkalinga ng ating Panginoon. So ayan mga kapatid ha, narinig po natin na sa kabila ng mga ginagawa ng Diyos sa ating kapatid si Brother Marwil ay nananatili pa rin talaga ang kanyang pagmamahal sa serbisyo, sa Diyos at sa kanyang bayan, no? Sa simbahan na tinatag ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong magsasawa na maglingkod sa Diyos. Huwag tayong titigil sa ating paglilingkod sapagkat anuman ang ating ginagawang paglilingkod, mapamalaki man ito o mapamaliit, kapatid, ito ay laging counted sa harap ng ating Panginoon. Tama po ba, Brother Marwil? Amen. That's right. Talagang lahat ng ginawa natin sa Panginoon, basta may pananampalataya at may pag-ibig, pumunti man ito'y malaki para sa kanyang mata. Because we do it in the name of love for His glory. Oh, Brother Marwil, kamakailan nga po kayo ay aking nakapanayam dito po sa GSK para ho sa minamahal na inspirasyon ng GSK Healing Online because we are inspired through the values and teachings of Reverend Father Leonardo A. Polinar. Gusto po namin malaman, Brother Marwil, kung paano ba nagkaroon din ng relasyon itong si Brother Marwil Yasos kay Reverend Father Leonardo Polinar. Opo. So isa po talaga sa malaking biyaya, no, sa aking buhay ay makilala, no, si Father Polinar. At yan naman po ay dahil na rin sa Children of Light Catholic Charismatic Community at maging sa partido po ng kapatiran. Alam naman natin na talagang tireless fighter for social justice itong si Father Polinar. At doon kami nagkasama, no. Hindi ko siya una kilalang personal. Pero naramdaman ko yung kanyang suporta, no? Na lalo na yung kanyang mga komunidad na itinatag, no? Nagkakaisang diwa kami kung anong pananaw namin sa lipunan, sa ating bayan. At ako ngayon nakapunta sa Bohol noong 2013, no? Sa isang malaking convention, no, ng mga communities ni Father Polinar. At mula noon ay hindi ko maipaliwanag kung bakit parang hindi man kami madalas magkita, ay para baga ang tagal ko na siyang kakilala at ako ay panatag na panatag, no? Parang I have seen a father, I've seen a friend, no? Hindi man kami madalas magkita, but it has always been there. At hanggang yung isa sa aking hindi makakalimutan ay yung na-interview ko siya sa aking palatuntunan sa TV Maria na Know the Truth. No? So talagang yung kanyang sense of generosity, yung kanyang bukas palad, no, sa ating mga pangangailangan ng simbahan at ng Panginoon, doon ko natutunan sa kanya, no? At yung mga sinulat niyang mga aklat, na mga mumunting aklat na madaling intindihin, ako'y nagpapasalamat na ako'y nagkaroon ng mga kopya at ito'y aking binabalik-balikan at nagagamit ko din sa aking preaching ministry. Dahil yung style, yung pamamaraan ni Father Polinar ay very effective, no? So talagang I would count myself, no, as a spiritual son or brother of Father Leonardo Polinar, no? Talagang malaki po siyang inspirasyon sa akin. No? So I really cherish those moments I was with him. Hindi man marami, but malaki po yung talagang pitak na naging resulta ng aming mga mumunting mga pagkakataon na kami ay nagkakasama. Dahil parehas po ang aming hangarin, pananaw pagdating sa mga issue ng lipunan, no, paglaban sa korupsyon, sa lahat ng mga masasamang nangyari sa ating bansa. So, para sa akin, nung siya'y nabubuhay, si Father Polinar ay isang buhay na propeta sa ating panahon, no? And
when he speaks, it is not motivated by any personal bias or personal agenda. Nakikita mo yung concern eh. Yung concern, yung talagang lihitimo, authentic, legit siya. So, yun ang dapat eh. Yun ang dapat na lahat ng lingkod ng Panginoon ay maging tagapagsalita ng Diyos. To speak truth to power. No? Kahit na ito man ay masamain ng iba. Pero kung nasa side ka ng Panginoon, the Lord will anoint you and make you fruitful, and many hearts will be touched, and many souls will be healed. Amen. So tunay nga, Father Marvel, si Father Polinar ay sinasabi nga natin, small but terrible. Small but terrible. At hindi mo siya makitaan sa kanya ng kayabangan. No, at hindi mo iisipin na itong mamang ito na napakaliit na pangiti-ngiti lamang, ang daming ambag ang kanyang nagawa, lalo na sa larangan ng renewal movement, no, na nakarating sa ating bansa. The world may not know it. I've written a short article for my thesis on him. The world may not know it. The people may not thank him for that, but God knows, no, the contribution he has done for the renewal of our country and our spiritual life. Kaya nga po patuloy na kumakalat pa rin, patuloy po lumalago ang kongregasyon din po na tinatag ni Father Leonardo Polinar, ang Pacem Missionaries. Na patuloy nga pong gumagabay sa iba't ibang charismatic movements, iba't ibang mga parokya na patuloy pong ipinapakalat ang aral po ng ating Father Founder. Brother Marvel, last question po sa mga kapatid natin. Nais po namin kayong bigyan ng pagkakataon na ano po ang inyong magiging hamon sa mga kapatid nating Katoliko, masasabi natin mga nominal Catholic, itong mga taong nagsisimba lang, walang panahong mag-aral ng doktrina ng simbahan, walang panahon na palalimin ang kanilang pananampalataya dahil nga sila ay nagro-rosaryo na, nagsisimba, at para sa kanila, okay na po yun. Ano po ang inyong magiging mensahe para sa kanila? Una sa lahat, basic na masasabi ko ay naririto na tayo, no, sa katotohanan. Pero kulang pa. No? Mas importante na mas ma-appreciate natin kung ano ang meron tayo. At mas mapalalim natin ang ating kaalaman at mas maparugdob ang ating commitment sa ating pananampalataya. At ito po'y masasabi ko ng personal dahil nanggaling ako sa opposite side. No? You know, if you are a cradle Catholic, you take things for granted, kagaya ng nasabi mo. Sapat na nagsisimba, nagro-rosaryo, pero walang commitment. Nung ako'y napunta sa labas, napag-compare ko, no? Na it's more fun, ika nga. Naririto ang buong katotohanan, naririto 7 sacraments, nandiyan si Mama Mary. You know, there's treasure in the Catholic Church. Nung ako'y bumalik, nasabi ko sa sarili ko, love is lovelier the second time around. No? So mas naging maigting ang aking pananampalataya bilang Katoliko. At hindi ko na ito maaaring ipagpalit pa kahit sa anumang reliyon. Dahil I've been on the other side at nakita ko mula sa labas na napakaganda ng ating simbahang Katolika. Kaya ako nung bumalik, talagang dala-dala ko yung experience na yon. That here in the church, we already have everything. No? So talagang mas pagyayamanin, pahahalagahan. Kaya nga at the end of the day, isipin natin kung anong sasabihin ng ating Panginoon sa atin. Diba sa aklat ng Apokalipsis, may sinasabi siya sa mga taong hindi naman mainit, hindi naman malamig, isusuka niya tayo. So kung Katoliko ka, hindi ka dapat na maging maligamgam. Kailangan mong maging puno ng zeal, ng commitment. At yung mga meron na, lalo na yung mga nakikinig sa akin ngayon, yung naroroon na yung zeal, gamitin natin to reach out to more people who are in need, no? To experience personally and to feel, no, specifically the love of God in their lives. No? It is our mission, it is our commitment, it is our task. It is our covenant with God.
Ayan po, tunay nga Brother Marvel na bilang mga Katoliko, hindi tayo maaari na manatili lamang doon sa ating mga kinaugalian na magsisimba lang, pagkatapos magsimba, uuwi ng bahay. No, sabi nga lang sa GSK Healing Online, ang sinabi ng pare, every time matatapos ang misa, tapos na ang misa, humayo raw po tayo at ipangaral si Kristo. Hindi naman sinabi ng mga pare na tapos na ang misa, magluto na kayo o mag-mall na kayo. No? Kundi responsibilidad po ng bawat Katoliko, bawat Kristiyano na ipakalat ang mabuting balita ng ating Panginoon. No? Amen. Kaya tayo po ay lumabas ng ating mga tahanan, ipahayag si Kristo sa ating mga salita, lalo't higit po sa ating mga pamumuhay. Amen. So, Brother Marvel, tayo po ay dumako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin lalo't higit sa mga kapatid natin na ngayon po ay naguguluhan sa kanilang pananampalataya. Ang mga kapatid po natin na patuloy ho na nagpapalalim ng kanilang pananampalataya din. At lalo't higit po yung mga kapatid po natin na nais din pong pumasok bilang mga defensores ng ating pananampalataya, no? Na palalimin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Maaari po bang pangunahan niyo po kay Brother Marvel sa panalangin para sa mga kapatid natin na patuloy na magsumikap na magpatuloy sa kanilang paglilingkod sa Panginoon? Damhin natin mga kapatid ang presensya at pagmamahal ng ating dakilang Diyos na buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, kami pong mga anak mo sa oras na ito ay naninikluhod sa iyo, Panginoon, na kinikilala ka namin bilang aming Ama, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Nawa, Panginoon, ay ilumin mo ang lahat po na nararanasan naming bigati sa buhay, lahat ng aming kahinaan, palakasin mo kami, Panginoon, at igawad mo sa amin ng iyong patuloy na pagbabasbas upang kami ay lumakas at lumago sa aming pananampalataya. Amang makapangyarihan, hiningi po namin sa inyo na ang mga puso ng iyong mga anak ay pag-alabin mo sa pagmamahal sa iyo at sa pananampalataya. Hipuin mo, Panginoon, ang puso ng ang kanilang pananampalataya, maandap-andap na ito'y mapag-alab, Panginoon, at mapuno ng liwanag ng Espiritu Santo sa kanilang buhay upang sila ay magliwanag sa mundong itong patuloy na nasa kadiliman, Panginoon. Panginoon, igawad mo ang pagbabasbas sa lahat ng nanunood ng palatuntunan ito, na ang kanilang mga hangarin, Panginoon, ay ipagkaloob mo mismo, Panginoon, sa oras na ito. Igawad mo ang pagpapagaling sa mga nakangailangan ng kagalingan, Panginoon. And we pray this, O God, in the mighty name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Ayan, magandang araw, Brother Noe Dura. Yes. Na dating pastor, ngayon ay Katoliko na ngayon. Brother Noe Dura, ano po ang ating masasabi sa mga tumatangkilik at sumusubaybay sa programang GSK Healing Online? Brother Dinmar at sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa programang ito, napakaganda ito kasi ang programang ito ay nagtatalakay paano tayo magkaroon ng spiritual healing, magkaroon tayo ng financial healing, magkaroon tayo ng physical healing. Sa magitan ng programang ito, mabigyan tayo ng mga biblical guidelines sa magitan ni Brother Abit at ni Brother Dinmar sa mga katotohanan na nakasulat sa Biblia para tayo magkaroon ano ang dapat nating gawin para matanggap natin ang spiritual healing, physical healing, and tinatawag nating doctrinal healing na nakasulat sa Biblia. Kaya ini-encourage ko kayo, ang ating mga kababayan, lalo na aking mga followers sa Facebook at sa aking mga followers sa YouTube, na bigyan natin ng panahon na makasali sa kanilang mga usapan gabing-gabi or depende sa kanilang mga schedule. I recommend sa programang ito, GSK Healing Online, na napakagandang ministry na talakayan
sa mga katotohanan para magkaroon tayo ng physical, psychological, and spiritual healing sa ating araw-araw na pamumuhay. Ayan. Kaya happy viewing. Ayan. Thank you, Brother Novedora. Thank you po. Ayan. Ayan, isang mapagpalang gabi sa inyo mga ka-GSK. Muli po, ito po si Brother Denmar Santiago ng GSK Healing Online. Nasa inyo ay inyong makakasama ngayong gabi ito. At kasama ko po ngayon, no, si Brother Adrian Milag. No? At Brother Adrian Milag, sa ating video ngayong gabing ito, ano po ang inyong masasabi sa ating mga nanonood sa GSK Healing Online? Patuloy lang kayo sumabaybay dito sa ating brother na si Brother Derma Santiago at yung mga kasama sa iyong programa, dahil I'm sure na sobrang marami kayong matututunan at maliliwanagan kayo sa pananampalatayang Katoliko nyo, lalong-lalo na to, di ba? Ang dami ng pinuntang relihiyon na ito. Ewan ko na lang, di ba, kung ano pang masasabi nyo, kung parang ano pa ba ang hindi niya alam sa iba, no? Bakit sa Catholic faith siya lumipat at for good, di ba? At meron pa akong nababalitang papasok ka na sa Seminary. Yeah, hindi madaling desisyon yung mga kapatid. So patuloy lang tayo magsubaybay at tangkilikin ang programa ni Brother Denmar. Okay. Thank you so much, Brother Adrian, and God bless you. God bless, bro. Maraming salamat po, Brother Marvil, sa inyong panalangin sa mga kapatid natin. At gayon din po, maraming salamat po sa inyong oras na ipinagkaloob sa amin. So, Brother Marvil, bago po tayo mamaalam, meron kayong pagkakataon po na ibigay namin sa inyo ang pagkakataon na kayo po'y makabati sa mga kapatid natin nakikinig, especially yung mga kapatid po natin sa CFD National. So, the floor is yours, Brother Marvil. Salamat sa pagpapaunlak, sa pagkukumbida din sa akin na makasama ng palatuntunan ito. Finally, natuloy din. So, maraming salamat sa GSK Healing Online. At ginagamit ng Panginoon ang palatuntunan ito, that is Healing Presence and Love, be communicated to so many people even as we speak. So, binabati ko lahat ng mga opisyal na Catholic Faith Defenders National at sa mga local chapters, lahat sa inyo at sa mga spiritual advisors. Patuloy po namin kayong ipagdarasal at sana mas lumakas pa ang ating movement, ang ating samahan. At pati na rin po yung lahat ng members ng charismatic renewal at mga apologies sa ating bansa. No? Now, more than ever, kailangan po nating magkaisa to take advantage and to share each other's gifts for the edification, for the building up of the people of God, which is the church. Yun po ang aking mensahe. Maraming salamat po, Brother Marvil. Binabati rin po natin, no, bago tayo magpaalam. Binabati rin po natin ang ating mga magigiting sa Catholic Faith Defender OFM, Overseas Filipino Missionary, no? Ang ating President, Brother Erman Alfabete, at especially yung ating mga tatay sa CFD, mga minamahal na mga spiritual director, Father Abraham Abe Arganyosa, si Father Fran Villegas ng Cebu, si Father Darwin Gitgano, at the rest of the CFD priests, binabati po natin. Binabati rin po natin lahat ng mga Pacem missionaries at ang lahat ng servant communities all over the world. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Salamat po, Brother Marvil, sa inyong panahon at oras na ipinagkaloob sa GSK Healing Online. Nawa po, patuloy pa po kayong ingatan ng Diyos sa inyong ministeryo at patuloy po kayong samahan sa inyong pagpapahayag po ng katotohanan ng ating inang simbahan. Mga kapatid, tayo po'y nagpapasalamat din po sa mga inspirasyon, aral at mensahe, mga isinulat na aklat, mga aral na iniwanan ng ating minamahal na Father Founder, Reverend Father Leonardo A. Polinar, Pacem Missionaries Founder. Dalangin po natin na siya ay maitanghal na po sa dambana ng karangalan ng ating inang simbahan. At tayo pagpapasalamat din po sa ating mahal na ina ng Del Carmen, ang Inang Maria na lagi tayong kaagapay, na lagi tayong tinutulungan, ang Inang Maria na hindi po tayo pinababayaan, ang Inang Maria na tayo po'y inaakay tungo sa kanyang bugtong na anak.
na si Jesus. Tandaan po natin mga minamahal, ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati, ibinabalik po natin sa nag-iisang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang bukal ng himala, pagpapala at buhay, ang pinagmumulan ng lahat ng kagalingan sa ating pagkatao. Sa Diyos ang papuri, ngayon at magpakilanman. Mga minamahal, muli po, ito ang inyong kapatid, Brother Abet, ng GSK Healing Online. Kasama po sa kabilang linya ang ating minamahal, Brother Marwil Attorney, Marwil Yasos, ng CFD. Salamat. Ng CFD National Legal Advisor, ang patuloy pong nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, si Jesus ay dakila, kahapon, ngayon, at bukas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Marwil. Thank you. Salamat.